praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Benedicto. Siyang nagtatag ng mga monasteryo. Pero kilala din natin si Saint Benedict sa kanya mga medalya. Dahil tayo din ay nananalangin, lumalapit sa kanya kapag tayo ay sinasapian ng mga masamang espiritu. Hilingin natin na ang panalangin ni San Benedicto hindi lang para tayo lubayan ng mga demonyo, ng mga masamang espiritu. Pero naway, ang masamang karamdaman din ay maalis na sa ating mga kapangangatawan para tayo ay muling lumakas. Pagpatuloy natin ang ating misyon dito sa mundo. At para tayong lahat po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naglubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aming nawang mapahalagahan para taluntunin namin maliksi at bigay na bigay ang landas sa pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at sa bawat isa may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kakasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana
at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang iyong isugo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginoon, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginohoy naghahari na, ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginoon, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatunguan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginoon, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginoon, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kesa sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masisiya ng alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang alimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago ang di malalantad, o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibulong sa inyo ay inyong pagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang nakakapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng isang pera? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng iyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanan ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Gusto niyo po bang ng mas mabuting buhay? Gusto niyo po ba ng mas magrasyang buhay? Do you want a better life? Alam ko po marami po sa atin nabubuhay kasi nalilito, natatakot at nalulungkot. And every day, it is one of our desires. How can we live better? How can we be happier? How can we be holier? Kaya hayaan niyo po, ibahagi ko sa inyo, itong tatlong turo po ng santong ating pinagdiriwang ngayon, si San Benedicto, kung paano po maging mas masaya, mas malusog at mas matuwid ang ating pamumuhay araw-araw. Ang tawag ko po dito ay tatlong gabay para sa magandang buhay. At ano po itong tatlong aral mula kay San Benedicto na makakatulong sa atin araw-araw? First, remember, all things in moderation. Si San Benedicto po, sikat siya, doon po sa motto, sa kasabihan, ora et labora. Ibig po sabihin nito, prayer and work. Hindi po tinuro ni San Benedicto na prayer lang. Hindi po tinuro ni San Benedicto na work lang. Sabi niya, ora et labora, prayer and work. Dapat yung dalawa, palaging nandyan, present. Ibig sabihin, kailangan balanse ang ating buhay. Alam po natin na lahat ng napapasobra sa ating buhay ay masama. Kapag napasobra ka sa pagkain, nakakasakit ang katawan mo. Kapag napasobra ka sa pag-aalala, nahihilo ka, sumasakit ang ulo mo. Kapag napapasobra ka sa trabaho, nagkakasakit ka, nai-stress ka, nababurnout ka. Kapag napapasobra ka sa chismis, sumasakit din ang panga mo. Hindi po ba? Kahit din naman po yung sobrang pagdarasal, hindi rin naman po mainam eh. Masipag ka ngang lumuhod, magrosaryo, magsimba. Pero kung tamad ka naman sa bahay, di ba? Di rin tama yun. Palagi ka nga nagsisimba, hindi naman nagbabago yung masamang ugali mo, di po ba? Ang sobrang pagsaserve sa simbahan, hindi rin po tama. Buti pa nga yung pari, palagi mong inaalala, sinaserve mo siya, pinagdadala mo ng pagkain. Eh yung mister mo, nagseselos na. Buti pa sa simbahan, sa parokya, mas marami ka pang oras. Umuuwi ka para matulog lang, nagagalit na yung mister mo. Yung mga anak mo, hindi mo man mapagluto. Remember that too much of something is bad. And the happy life is the balanced life. Kaya maganda pong tignan, suriin natin sa ating buhay. Saan na ba ako napapasobra? Kailangan pantayin natin ang lahat kamuka sa dalawa pong gulong, di ba? Kailangan balanse yan. Kung hindi, magigewang-gewang at maaksidente ka. Amen? First, all things in moderation. It means be balanced. But the second rule, the second guide of Saint Benedict is this: do good things regularly and with fidelity. Mga kapatid, sabi po ni San Benedicto, huwag mong gagawin yung mabuti dahil lang may nakukuha ka o dahil feel mo lang. Gawin mo ang mabuti dahil ito ang tama. Malaking problema mo kapag sa buhay mo ang sinusundan mo lang yung mood mo, yung feelings mo. May mga tao na magtatrabaho lang kapag ganado. Mag-aaral kapag madali ang lesson. Magsisimba kapag merong oras. O magsaserve sila kapag inspired sila. Pero kapag mahirap na, kapag pagod na, kapag wala na sa mood, wala na, titigil na. Ano po ang mangyayari kung ang ginagawa mo ay nakabase lang sa iyong nararamdaman? Wala kang matatapos. Walang lalago, walang magbabago sa buhay mo. Mga kapatid, ang mood, ang feelings, mabuting alipin. Pero napakasamang amo niyan. Sabi nga po ni San Benedicto, spirituality is something that you work for, not merely to hope for. Hindi sapat yung umaasa ka lang na balang araw magiging banal ka. Hindi po sapat na isipin mo, siguro sisipagin din ako. Hindi po sapat na sabihin mo, kapag inspired na ako, doon ako magsisimba.
doon ako magsaserve. Ang kabanalan ay bunga ng disiplina, hindi po ng damdamin. Mahirap na dalhin ka ng iyong feelings sa kabanalan. Dahil madalas, pag-aralan niyo po, yung ating nararamdaman, dinadala ka sa mali. Di po ba? Ang dami na nga dyan. Sinundan nila yung puso nila. San yung landing nila? Sa maling tao. Hindi po ba? Kaya nga, meron mga nagsusugal, feeling ko, mananalo na ako, isang bet na lang. Ayun, natalo. Kapatid, nung pong tinatag ni San Benedicto ang mga monasteryo, hindi po niya hinayaan na ang emosyon ang masusunod. Meron po silang malinaw na schedule. Oras sa pagising, oras sa pananalangin, oras sa trabaho, oras sa pagkain, oras ng pahinga. At paulit-ulit po yan. Paulit-ulit. Hindi po dahil robot sila, o hindi dahil alam nila ang isang katotohanan. Ang katawan at ang espiritu ay parehas nangangailangan ng disiplina. Kapag ang nararamdaman mo ang palaging sinusundan mo, darating ang araw, yung nararamdaman mo na ang magdidikta sa iyo. May kapangyarihan ka na ituwid mo ang iyong nararamdaman. Kapag naging alipin ka ng iyong nararamdaman, wala ka ng kalayaan. Ikaw na ang kontrolado ng iyong emosyon. Pero mga kapatid, tandaan niyo po that success is a habit. To be successful in life, you should be intentional. Nobody has become successful by accident. Amen? Ang dami kasi gustong yumaman, pero ayaw naman magsipag. Ang dami gustong makatapos, pumasa, ayaw naman mag-review. Gusto mo maging banal, pero 5 minuto pa lang ng pagdarasal, inaantok ka na, tinatamad ka na. Hindi po sapat yung nagwi-wish ka lang. Kailangan nagwo-work ka. Kahit po ang ating Panginoong Jesucristo, kung maalala nyo, ano po ang turo niya? By your perseverance, He will save your lives. Hindi po sinabi ni Jesus na, by your feelings, you will be saved. Hindi po sinabi ni Jesus, by your inspiration, you will be saved. Ang sabi niya malinaw, by your perseverance, sa inyong pagtsatsaga. Alam niyo kung bakit? Dahil kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa, nagiging bahagi ng iyong pagkatao. You become what you repeat. Yung mabuti mong ginagawa na paulit-ulit, nagiging mabuting ugali mo yan. Yung mabuti mong ugali, nagiging karakter mo yan. Yung mabuti mong karakter, yan yung nagdadala sa'yo sa kabanalan. Kaya kapag araw-araw nagdarasal ka, kapag araw-araw gumagawa ka ng mabuti, kapag araw-araw nagpapatawad ka, nagmamahal ka, darating ang panahon, hindi mo na kailangan ipilit ang iyong sarili. Magiging automatic sa'yo yan. Yung kabutihan na paulit-ulit mong ginagawa, lalabas yan sa'yo natural. Amen? Kaya nga, mga kapatid, huwag mong hayaan ang feelings mo ang magdesisyon para sa iyo. Dahil ang feelings natin pabago-bago, bigyan mo ng disiplina ang buhay mo at makikita mo, lulusog ka, sasaya ka, at magiging mas malaya ka. Amen? Third and last, Saint Benedict also taught us, accept people for who they are, not for what you want them to be. Nung pong tinatag ni San Benedicto ang mga monasteryo, hindi po niya pinili yung mga perpektong tao na sumama sa kanya. Tinanggap niya lahat ng mga klase ng tao. Merong mababait, merong mainitin ang ulo, merong tamad, merong masipag, merong ma-pride, merong mahina sa pag-intindi, merong mahirap pakisamahan. Alam po niya, hindi po sila perpekto. Pero minahal niya ang lahat. Kahit sino pa sila. Alam niyo ba kung bakit maraming tao ngayon hindi masaya? Maraming mga tao ang miserable. Hindi po dahil masama ang buhay. Maraming mga tao ang malungkot kasi ayaw nilang tanggapin ang realidad. Di po ba? Yan ang isang ugat ng lungkot natin. Gusto nating baguhin
ang lahat. Gusto mong baguhin ang asawa mo, gusto mong baguhin yung anak mo, gusto mong baguhin yung kapatid mo, gusto mong baguhin ang politika, ang buong mundo. Kaya napapagod tayo eh. Kaya napro-frustrate tayo. Kasi hindi mo pwedeng gawin lahat ito. Kung ipipilit mo yung sayo, mag-aaway lang kayo. Hindi po ba? Kaya nadidismaya ka, kaya nagagalit ka. Tingnan niyo po ito, tandaan niyo po ito. Ang mangga ay hindi pwedeng maging mansanas. Di po ba? Ang mansanas, hindi naman pwedeng maging ubas. Magkaiba yung bunga at magkakaiba ang mga tao. Hindi lahat ng mga tao katulad mo. Hindi naman lahat kaisip mo. Hindi naman lahat magpapakita ng pagmamahal sa paraang gusto mo. Halimbawa, meron pong mga ibang bata dyan, kabataan. Naririnig ko sila, minsan may nag-open up po sa akin, masama ang loob nila sa kanilang mga magulang. Sinasabi, Father, ba't ganyan mga parents ko? Di nila ako mabigyan ng kalayaan. Yung nanay, tatay ko, palagi nag-aaway, magagalitin, sisigawan, palagi ako pinapagalitan. Pero napaisip na po ba yung mga batang ito na baka merong masakit o mahirap na pinagdaanan yung mga magulang nila? Baka meron pa rin silang sugat sa nakalipas. Baka galing sila sa broken family because you cannot give what you do not have. Hindi po ba? Baka hindi sila nakaranas ng yakap ng kanilang mga magulang. Hindi ko po pinagtatanggol yung ibang magulang sa kanilang pagkukulang. Ang sinasabi ko lang po, kung uunawain mo yung sugat ng tao, mas madali siyang mahalin. Amen? Meron din po ako naririnig, sinasabi, Father, ba't ganyan yung kapatid ko? Ang damot-damot, paalaway, napaka-pride ng aking kapatid. At marami po ako nababasa sa social media, sinasabi, sana ang Pilipinas, kamukha ng Japan, sana ngayon kamukha tayo ng Singapore, kamukha ng South Korea. Maganda pong mangarap, pero kung buong araw mo inuubos mo sa pagkukumpara sa iba, hindi ka magiging masaya. Hindi po ba? Remember this. Love does not compare. Love does not condemn. And love begins by accepting the truth. Pagkatapos mong tinanggap yung tao, saka dun mo tutukan ang pagbabago. Kaya kung gusto mong magbago ang isang tao, huwag mong simulan sa paghuhusga. Subukan mo muna siyang tanggapin at mahalin. Dahil ang tao, pag naramdaman niya, tanggap siya, mas madaling makinig ang taong yan. Hindi po ba? Ang taong minahal, lumalambot ang puso, mas madaling sumunod. Amen? Kaya nga po, sabi ni Saint Benedict, kung nahihirapan kang mahalin ang isang tao, subukan mo na mag-isip kamukha ni Kristo. Subukan mo na magkaroon ng puso kamukha ni Kristo. Subukan mo hanapin si Kristo sa taong yan. Kung hindi mo agad makita ang kabutihan ng tao, sana makita mo nakatanim pa rin sa kanya yung larawan ng Diyos. Love people, not for who you want them to be. Love people for who they are. Because beyond their failings, beyond their sins, beyond their misgivings, there lies the goodness of God in them. God still loves them. Kung kaya silang mahalin ng Diyos, dapat ikaw din. Kasi anak ka din ng Diyos. Di po ba? Mga kapatid, bakit paminsan napakagulo ng ating buhay? Hindi dahil kulang sa biyaya ng Diyos ang ating buhay, kung hindi dahil kulang lang tayo sa tamang gabay. Hindi ka malilito, hindi ka mawawala, hindi ka magwawala. Kung meron kang tamang gabay. At nagpapasalamat po tayo kay San Benedicto dahil binigyan niya tayo ng 3 gabay para sa magandang buhay. First, remember all things in moderation. Sakto lang, wag sobra, wag kulang. Pero pangalawa, do good things regularly and with fidelity. Disiplinahin mo ang iyong sarili. At pangatlo, kahuli-hulihan, accept people for who they are and learn to see Christ in them. Tanggapin mo sila, mahalin mo sila, tulungan mo silang maging mas mabuti. At kapag isinabuhay niyo po ang 3 bagay na ito, 3 turong ito, diyan magiging mas payapa ang iyong puso. Magiging mas maganda ang iyong relasyon at magiging mas bukas ka
sa mga biyaya ng Diyos, hindi lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kahalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabatahan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o reliyoso at reliyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, pinaubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaginabangnan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa paghahain namin ngayon, ginugunita si San Benito. Tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob ng pagkakaisa at pagkakasunod at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo at sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihan. Lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad
at ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon aming napagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay aming hinihiling na maganap namin ang tinuturo ni San Benedicto para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary,
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray Pray for for us. Muli po, maraming salamat sa ating mga regular mass goers online, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa atin, lalong-lalo na sa tuwing tayo magkakaroon ng healing mass. No? Thank you din po sa ating mga followers na nandito, na nakasalo natin sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa na nandirito. Thank you po. 30 gabay para sa magandang buhay. Galing po sa santo, si San Benito o si San Benedicto. Una, tandaan niyo po, all things in moderation. Huwag ka lang magpapasobra. Tandaan niyo po, nung nasa disyerto ang bayan ng Diyos, kapag daw nagpasobra sila ng tinatagong pagkain, kahit yung pagkain yon nabubulok, nagkakaroon po ng molds, no? Tinuturo sa atin na hindi mabuti ang sumusobra minsan sa buhay. Sakto lang. Balanse. Kamukha po ng turo ni San Benedicto, prayer and work, work and prayer. Magandang tanong sa ating sarili, saan tayo napapasobra ngayon? Ano kailangan kong bawasan sa aking buhay? But the second rule, the second guide is, do things regularly and with fidelity. Kailangan paulit-ulit. Kailangan pagpatuloy mo kahit na hindi mo feel. Hindi dapat ang mood mo, ang feelings mo ang maghari sa'yo. Kasi kapag nakasanayan mong gumagawa ng mabuti, magiging mas mabuti ang iyong pag-uugali, ang iyong pagkatao. Magiging automatic sa'yo ang paggawa ng mabuti. Pero pangatlo, love people for who they are, not for who you want them to be. Kailangan mo munang tanggapin ng tao kung sino siya, para pag naramdaman nila na sila'y minamahal, diyan lalambot ang kanilang puso. Diyan, mas matutulungan mo silang mas magbago. 10 aspeto ng iyong buhay applicable, ito pong 3 gabay ni San Benedicto. Pagdasal po natin, naway pag tayo mapasobra, pagdasal natin na kahit na hindi natin nararamdaman, gawin natin mabuti, pagdasal natin na naway tayo'y makapagmahal sa iba kahit na mahirap. Diyan, nahuhubog ang ating pagkatao, nagiging mas banal tayo kamukha ni San Benedicto at mas gaganda ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sakit.